Isang magandang araw ng Lunes sa lahat ng ating mga kabarangay. Ito pong muli ang atin pong programang Action Barangay at muli pong sumasa inyong mga tahanan. At ito po sa magitan po ng atin pong Marinduque News Network. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo at lalo't higit dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Ayan, at muli sa pagkakataong ito ay ating pong muling itatanghal ang ating pong programa kung saan ang bida ay kayo pong aking mga kabarangay. Ang programa kung saan ay ating pong tatalakayin ang mga mahalagang mga kaganapan sa ating mga kanayunan at ating pong ilalahad kung ano po yung mga proyekto diyan po sa ating mga kabarangayan. Ganon din po ating pong ilalahad ang mga mahalagang mga isyo. Kung mayroon po mga nais iparating ang ating mga kabarangay sa ating mga kinukulan, ay ating pong tatalakayin yan dito po sa ating programang Action Barangay. At muli, ako po ang inyong makakasama ngayon pong hapong ito, ang inyong kabarangay, ang inyong kasama at ang inyong kasangga, ka Adrian Rosales. Ayan, at sa lahat po ng ating mga kababayan Marinduqueño, binabati po natin ang isang maganda at malusog na hapon sa lahat po ng ating 200 plus barangay dito sa ating pong lalawigan ng Marinduque. Ayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Binabati po natin lahat po ng mga barangay official mula po sa mga kapitanes, sa lahat po ng mga kasama sa mga kagawaran, sa lahat po ng mga BHW, sa lahat po ng mga BNS, sa lahat po ng mga volunteers, maging sa lahat po ng mga VPATs, sa lahat po ng mga SK at sa lahat po ng mga naglilingkod sa ating mga kabaranggayan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isang magandang hapon Buwak, isang magandang hapon Mugpog, Santa Cruz, Torrijos, Buena Vista at bayan po ng Gasan. Ayan, at ang programang Action Barangay ay isa pong programa kung saan ito po ay ating pong bibigyan ng daan at kakapanayamin yung mga opisyal ng ating mga barangay upang ating maintindihan at ating pong mapakinggan kung ano po yung mga nangyayari po sa ating mga kanayunan. Ating labong paglilinaw, ang programa pong ito ay non-partisan. Ano po? Ito po ay programa na kung saan ay ating pong itatampok kung sino mang mga opisyal ng ating pong pamahalaan ay ating pong bibigyan po ng pagkakataon. Layunin po natin, hindi po i-promote o anuman po mga partido, kundi dito po ay ating pong babalansehin, pakikinggan ang lahat po ng mga magagandang mga proyekto sa ating pong pamahalaan. At ngayon pong hapong ito ay atin pong makakasama. Yan, noong nakaraan nga po ay ating pong nakapanayam ang ating pong DALG, ilang piling barangay at maging ang Vice Chairman po o Vice President ng Liga ng mga Barangay sa Bayan po ng Gasan. At ngayon naman po ay ating po makakapanayam, makakasama po natin upang mapakinggan natin kung ano po mga programa na nais iparating sa ating mga kabaranggayan. Ito po ay sa mamagitan ng tumatayong tagapangulo sa lalawigan ng mga kapitan ng mga barangay. At yan po ay sa katauhan ng atin pong masipag at mabait na kapitan at siya po ay tumatayo bilang pangulo. At sa ating lalawigan ay meron po siyang katungkulan bilang bukal. Yan po yung pong designation niya dahil siya po yung kumakatawan sa lahat ng ating mga barangay captains. Ayan. At ngayon pong araw pong ito ay atin pong makakasama kung naandyan na po sa ating linya ang atin pong presidente ng Liga ng mga Barangay o ng mga Barangay Captains dito po sa ating pong lalawigan. Huwag na nating patagalin at ating pong makakasama ang ating pong Barangay Captain at bukal si Kapitan James Lim. Ayan, magandang hapon sa ating pong bukal James Lim. Magandang hapon sa iyo, Adrian, sa lahat po ng mga tagapakinig natin sa inyong programa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, magandang hapon ng Captain. At ano po bang dapat naming itawag sa inyo? Kapitan o bukal po? Kapitan lang. Kapitan James. Opo. Pero dahil po ikaw po ang Pangulo, tumatayong Pangulo ng lahat ng kapitan, dahil para po maintindihan ng ating mga kababayan na bukal na lang itatawag ko po, parang mas maganda kung bukal. Ano po?
Yes, pwede. Lahat po ng bayan ay mayroon pong mga liga ng barangay president. So, paano po, ba't tinatawag pong bukal yung pong pangulo ng mga kapitan sa buong lalawigan? Bali, ang mga pangulo natin sa bawat bayan, sila naman ay kumakatawan sa mga barangay ng kanilang lugar at tumatayo sila bilang ex-officio na konsehal sa kanilang bayan. Sa ako naman, bilang pangkalahatan, ay tumatayong ex-officiong bukal sa buong lalawigan. At yun po yung ating sistema. At sa national naman, ako naman tumatayong national chairman, wala namang designation po yun. So, Bukal, para po sa kabatiran ng atin po mga kababayan at ng ating mga tagapanood sa Marinduque News Network sa loob at labas ng ating lalawigan, sino po ba si Bukal o si Kapitan James Martilim? Well, ako po ay isang punong barangay 2 mula sa bayan ng Gasan. Magdadalawamput-limang taon na po tayong nanunungkulan sa ating lalawigan at sa bayan ng Gasan. At tayo po ay sa national, ang isang pinakamatagal na nanungkulan bilang pambansang pangulo. Hanggang sa ngayon, tayo po ang tumatayong naging pinakamatagal na pambansang pangulo from 1997 to 2008. So, yan po yung ngayon po, nakabalik tayo, pero hindi na po pangulo. Nahal tayo bilang Vice President for Luzon. So, buong Luzon po ay nasa ilalim natin. At sa pang-national naman, na mas mataas doon, tayo rin po ay itinalaga ng ating kasamahan na maging national chairman. So, yun po yung natin. Anak po ako ni Mayor Lim ng Gasan at marami na po rin tayong iba't ibang mga programang na ibaba sa Marinduque simula nung tayo pambansang pangulo. At sa ngayon naman po, tumutulong po tayo sa iba't ibang mga bayan. Nitong mga simula last year, tayo po ang isa sa mga nangunguna sa pagdidisinfect ng lahat ng barangay dahil dito sa problema natin sa COVID. So may umiikot po tayong sasakyan na nag-spray sa lahat ng mga barangay. At ngayon naman dahil sa patuloy na pagtaas nitong COVID, gumawa tayo ng konting inisyatibo na tinatawag nating Marinduqueño COVID Initiative dahil niniwala po natin na ang pagpoproteksyon laban sa COVID ay dapat kunin natin sa kamay ng ating mga mamamayan. Kumbaga, ilagay natin sa kamay ng ating mga mamamayan. Dahil hindi naman kakayanin lang na gobyerno ang asahan. May limitasyon ho. Kahit ang ospital may limitasyon. So, yung prevention, kailangan siguro bigyan natin ng sapat na kaalaman ang ating mga kababayan dahil sabi nga natin, ligtas ang may alam. Ang problema ho kasi ngayon, ang alam lang ng ating mga kababayan, umiwas na simple, hugas ng kamay, face mask, pero marami pang mga bagay ang pwedeng gawin. At kung ikaw naman ay magkasakit, ano bang gagawin mo rin? Ang nangyayari, pag yung iba, konting simptoma or pag may simptoma na, ang instruction sa atin ay hihintayin lang natin yan hanggang lumala, hanggang mapunta tayo sa ospital kung talagang hindi na kayanin. At syempre, yung iba, mga mayapa na lang. So, ito ho yung tingin ko, turuan natin yung mga kababayan natin na mga ilang mga panuntunan na ginagawa naman sa ibang bansa at pwede namang gawin natin, no? Kaya ako ho'y nagkaroon ng maliit na krusada na nag-research po tayo, nagsaliksik tayo ng iba't ibang mga remedy. Dati po kasi ako'y pro-programa din ng wellness. Meron po tayong naging negosyo nung araw, nung tayo nasa yung palakad natin sa klinika ng Cati Valencia Medical Centers. Isa ho ako sa gumagawa ng mga wellness programs. Nag-training din po tayo sa metabolic advising. So,
medyo, kumbaga, yung programa namin sa pagpapapayat, syempre para pumayat ka ng mabilis, kailangan healthy ka. So, ganun din po to, no? May marami rin panuntunan doon na pwede nating magamit para pangpalakas ng ating immune system. At the same time, malabanan natin ng natural itong COVID. So, para hindi ho tayo aasa lahat sa gamot. Kung titignan po natin yung panuntunan ng gobyerno, pag ikaw ay in-isolate, kung mahinang-mahina ang immune system mo at dumami itong virus na to, sa hospital pa rin ang pupuntahan mo. Anong gagawin natin para lumakas ang immune system? Wala namang itinuturo. Wala rin sinasabi kung anong dapat mong gawin. So, nakakalungkot isipin na ang mangyayari sa ating mga kababayan, gahintay lang talaga yon. So, kung ikaw, for example, ay naging positive, anong gagawin mo? Actually, wala. Stay ka sa bahay, magpulong ka sa kwarto, hintayin mo kung lalala. So, more often than not, natural, kung pinabayaan mo, lalala. Di ba? So meron tayong mga ginawang panuntunan na maaari nilang gawin so that hindi na siya lumala at the same time, makarecover ka kaagad. At pinapakita din natin na hindi dapat matakot sa virus na ito dahil kung iisipin mo, kahit anong dasal lang gawin natin na mawala yung pandemya, hindi na po ito mawawala. Kailangan ang matutunan po ng ating kababayan, paano tayo mamuhay ng kasama ito. Para from pandemic, we have to go towards endemic. Kumbaga, magiging endemya na ito, hindi na pandemya. And parang trangkaso ba? Hindi naman nawala yung trangkaso. 1933 pa na-discover yung trangkaso. 8 dekada na, wala pa rin gamot para sugpuin ito. Yung trangkaso ho, galing ho yan sa yung salitang flu. Influenza virus ang pinanggagalingan yan. Kaya siya tinawag na flu. So, kung naintindihan ng kababayan natin kung paano kukontrahin ito, dalawang bagay ang pwede gawin. Iwasan ito ng tama. Kasi ang virus naman po, hindi naman po yan lumalapit sa tao. Napupulot po natin yan. Kailangan mo siyang pulutin, kailangan mo siya ipasok sa katawan mo para ka magkasakit. Or meron kang kinakausap na infected na tao at natatalsik ang kanya ng laway at nasisinghot mo to. Yan lang ang mga paraan, wala namang ibang paraan. So, hindi ho yan katulad nung ibang sakit na matabi ka lang, mahahawaan ka. Hindi ho siya ganon. So, if we don't educate our people, nakakaawa din naman po yung mga na positibo na hindi naman nila gusto maging positibo, para bagang ang tingin ng ibang kababayan natin, may ketong sila or something na kulang na lang, ayaw palabasin sa bahay. Malihong mga panuntunan yon, lalong lalala yung tao na yon. Pag hindi siya pwede magpa-araw, hindi siya man lang pwede magpahangin, yun ho yung mga parang tinatry natin i-educate sa ating mga kababayan. Of course, very important, magpabakuna ang lahat. Yun talagang number 1 defense sa ngayon. Dahil ang gusto ng ating pamahalaan, magkaroon tayo ng tinatawag na herd immunity. Ang problema, ang herd immunity, you need to have, kailangan natin ng 70 to 80% ng populasyon natin ay mabakunahan. Ang 80% na populasyon na kailangan mabakunahan, pag hinabol mo yan sa Marinduque, nasa mahigit 100,000 po yun. So, pag tinignan mo yung 100,000, malayo pa ho tayo. Kasi ang tingin ko, wala pang 50,000 siguro ang nababakunahan sa buong Marinduque. So, pansamantala, habang hinihintay natin na mabakunahan ng nakararami, habulin natin magkaroon sana nung tinatawag ko na community immunity. In short, if the community will protect itself, may konti siyang immune protection sa kanyang sarili. Kung alam natin na lahat ng kabarangay natin, nagdi-disinfect ng kamay, alam nila gagawin, naglilinis ng bahay, naglilinis ng mga lugar na pwedeng pamugaran ng virus, hindi tayo masyadong mag-aalala. Yan ho yung mga
panuntunan na ginagawa natin ngayon at tinuturo natin sa mga barangay na interesado. At plano ko rin po, mamimigay ako sa mga bahay-bahay ng disinfection liquid para i-disinfect nila yung bahay nila dahil syempre napakamahal gumamit din ng mga bibili mo sa supermarket na disinfection. Kung gagamit po kayo ng Lysol, edi magkano ang isang lata noon? 400. So, iilan lang din ho yung makakabili noon. Kung gagamit ka ng Zonrox, mahal din yun. Or Clorox, mahal din yun. So, naisip ko, maghahalo na lang kami ng disinfection na liquid and papakiusapan ko yung mga residente, maglabas kayo ng galon nyo, pipila pa namin kayo. Pwede nyo namang gamitin ito pang linis ng bahay. Yan po yung mga ilan programa na pinag-aaralan natin na maiitulong natin sa ating mga kababayan. Apo. Kapitan James, alam naman po natin na kayo po ang isa sa talagang masasabi natin yung barangay ay kinoconsidered natin na frontliners. Ano po? Actually, yes. Kayo nga po yung unang-una dahil bago makarating sa ospital, bago makarating sa kung saan pa man o sa isolation area ng lalawigan, ang barangay muna ang una nag-a-assist nitong ating mga kababayan, lalo na po yung nagkakaroon ng COVID. So, sa tingin po natin, Kapitan, sa ngayon po ba ang ating ba mga kabaranggayan ay may kapasidad para matulungan na tuloy-tuloy itong ating mga kababayan? Dahil umiikot din po tayo dito sa ating nga pong programa Action Barangay, inaalam din natin yung mga budget po ng ating mga barangay at medyo nalulungkot po ako dahil talagang napakaliit po pala ng budget. So sa inyo pong pangunguna po dito sa liga ng ating mga barangay, ano po yung mga naiambag po ng inyong pamunuan para mas lalo pong matulungan itong ating mga barangay at mapataas yung pong kanilang moral bilang sila po yung unang-unang umaaksyon dito sa ating lalawigan? Well, ang sinasabi po natin, una-una kasi meron naman talagang panuntunan ng pamahalaan. Kaya lang, ang problema, yung iba, hindi rin naman po nila, sadly, no? Hindi na ipapamahagi, no? For example, may mga frontliners tayo na dapat kahit papaano, binibigyan natin ng hazard pay support. Hindi naman natin mabigyan. Ano? Kung tatanungin niyo po ako ba ay may kapasidad na gumawa ng paraan para madagdagan ng pondo nila? Wala po sa poder ko yun. Hindi natin, wala sa capacity natin. Ano? And hindi lang naman po tayo dito sa Marinduque ang mga barangay na may problema. So, tingnan natin ng mabuti yung para sa tao. Katulad po sa amin sa Gasan, ang isa sa mga naging programa namin ay kaming mga barangay nagkasundo na bibili lahat kami ng oxygen. Para kung sakaling magkaroon ng problema sa aming mga barangay o sa ibang barangay, makakapagpahiram kami o maghihiraman kami ng oxygen tank. Huwag na nating iasa sa munisipyo o sa probinsya na kung wala silang oxygen, di may problema na tayo. So, kami mismo sa barangay, nagpaplano na kaming inayos na namin yung budget namin na kahit paano tigda-2 tangke kami sa bawat barangay. So ito yung mga bagay-bagay na kailangan isipin namin within our capability to do for the general welfare ng aming mga pinasasakupan. Para naman sa aming mga miyembro, syempre yung aming mga health workers, yung aming mga frontliners, kahit pa paano, nagtatry tayo maka-lobby, pero talagang subject ito sa kapasidad ng local government unit. Kumbaga, si Mayor or si Gob, kung may kapasidad sila at gusto nilang bigyan yung ating mga frontliners man lang ng konting suporta, di syempre matutuwa po kami. Pero sa huli, obligasyon pa rin namin na kahit paano gawa ng paraan na kami makapanungkulan ayon sa aming mandato. Pero syempre, katulad ng mga na-expose natin ng mga health workers, we have to understand na we are putting them at risk for ano ba ang honorarium ng mga health workers natin sa barangay. Tumutulong nga po yung karamihan dyan sa vaccination, tumutulong sa iba't ibang request ng munisipyo at probinsya, pero kami yung wala. Ano ba honorarium ng mga DHW natin?
yung karamihan dyan, mga 1,000 lang, wala pa yung iba, 1 buwan. So, ganun, yung ganun po yung sitwasyon. So, karamihan talaga sa kanila, we treat them as volunteers. And kung may bayani tayong pag-uusapan, mas bayani itong mga to dahil wala naman pinag-uusapan na malaking compensation o wala man lang sa kalahati ng minimum ang tinatanggap ng mga karamihan. Ano po? So, lalong-lalo na dito sa lalawigan ng Marinduque. So, kung titignan po natin yung situation po ng mga barangay ay talagang may kahirapan talaga. At maliban nga sa ganun, pag ginagawa nila yung tungkulin nila, syempre yung iba umaasa man lang kahit pang merienda, pang whatever, lalo na kung ang kanilang barangay ay na salanta ng COVID at medyo marami-rami ang kaso ng kanilang COVID, syempre napipilitan silang mag-lockdown ng purok, mag-lockdown ng ganito, and then didisiplinahin yung mga tao. Kaya napakahirap din eh. Kasi syempre ang mga ibang kabarangay natin, di natin masisisi, pero pasaway eh. Nagiging pasaway ang karamihan. So, ito yung tinitingnan natin kung paano ba natin ma-resolve. Pero like I said, kailangan kong aminin na yung karamihan dun sa gusto ko man, wala naman sa poder natin na maibigay sa kanila yung kinakailangan. Talagang napakalaking challenge, Bukal, yung kinakaharap din ng ating mga barangay dahil sa pag-iikot nga natin. Marami pala talagang mga gampanin itong ating mga barangay na kinakaharap at hindi lamang itong pandemya, dahil pag ganitong buwan na may mga berna ay ang ating pong lalawigan ay nakakaranas din po ng mga kalamidad at ng mga bagyo. So talagang sabi ko nga po ngayon talaga makikita yung katatagan itong ating mga barangay officials. And also nakita natin yung pong bukod sa honorarium na napakaliit ay yung pong pondo na nakalaan dito sa pandemya, yung mga gaya po nitong mga pinamahagi po nating ayuda at iba pa po, talagang medyo nagulat po ako na ganun lang kaliit yung pong pondo. So, yes, totoo yan. Actually, halos nauubos na yung pondo ng barangay. Pinipilit namin i-conserve dahil, syempre, hindi lang ho naman yung COVID ang problema. Malayo pa ho tayo sa Disyembre, we can still expect, no? Kung titingnan mo, ang huling bagyo ay si Kiko. So, ibig sabihin, K pa lang yun. Diba? So malayo pa siya sa Z. Oo nga. so ilan pa 'yon? Usually ang Marinduque umaabot siya hanggang natitikman niya minsan yung Z. So pagpalagay na lang ho natin na ilayo ng Diyos, may 5 pang bagyong malakas na dadating. Di paano 'yon? Wala na talaga tayong mailalabas. So ang first responder pag may ganyan, yung barangay. Pag alam na natin may una-una naghahanda habang hinihintay mag-deliver ang munisipyo at probinsya, nauuna ng usually ang barangay. Doon sa pinaka-distressed, pinaka-kawawa, yun ang inuuna natin. So, ito ho talaga ang dilema ng pagiging namamahala sa barangay. Yung mga kapitan natin, yung mga kagawaran natin, siyempre, magtutulong-tulong yan. And tanggapin natin ang katotohanan. May mga barangay officials din na sila mismo, may mga barangay officials din tayo na sila mismo, hindi naman kaalwanan ng buhay. Diba? So, pag nasalanta, meron din tayong mga konsehal ng barangay na biktima din sila ng sakuna. So we cannot expect so much sa ating mga barangay officials. Kaya ang importante ho ay magkaroon ng pagtutulungan at pagkakaisa na hindi naman pwedeng 100% iasa natin sa barangay kung ano rin ang maiaambag ng mga kabarangay natin na mas may kaya at makatulong. Sana po maging ganun tayo at huwag tayo masyado maging makasarili. Lalong-lalo na sa panahon ng sakuna.
Alam niyo po, masakit man aminin, pero marami din tayong kababayan, pag may sakuna, alam nilang meron mas mahirap na kabarangay na tinamaan, pero nahingi pa rin sa barangay yung hindi naman masyado nangangailangan. So sana matuto naman magbigay. Na sige, bigay mo na dun sa mas wala kasi okay naman kami. So sana may ganun po tayong attitude. Kasi yung iba, nagre-reklamo pa. Sabihin sa'yo, bagay hindi naman kami nasama sa nasalanta. Diba? Yung ganun ho, no? So medyo nakakalungkot ho minsan na meron tayong mga ganun. And lalo na sa panahon ngayon, kaya nakikiusap din ako, lalo na sa mga tagapakinig natin, na intindihin na ang barangay ngayon, lalo na because of the COVID, nagiging limitado lalo. Ang budget ng barangay talagang palagi namin hinahanda yan para sa bagyo. Nung tumama yung COVID, napipilitan na tayo bumili na alcohol, bumili na kung ano-ano na wala na sa requirement ng bagyo. Opo. Kumbaga doon sa dati pong pinaglaan ng pondo, labas na yung gastos natin ngayon sa ating mga barangay. Ano po? Yes. So, Bukal, yung ginagawa mo ngayon na pagbibigay ng information, lalo na dito sa ating mga barangay, ano po, ay sabi nga natin, matipid kung tutuusin ito, yung pagbibigay ng tamang impormasyon, although lahat naman halos nakaalam na tungkol sa COVID, pero minsan yung po mga basic na kaalaman ay hindi po alam ng ating ibang mga kababayan. Ano po? Yes. Tsaka meron lang naman tayong mga sinishare sa kanila na sa tingin ko talaga hindi nila lahat. Sa totoo lang, marami sa atin, ilan talagang nakakaalam ano itsura ng COVID virus. So, ilan din sa kanilang nakakaalam po ano ang characteristics nito. Pag titignan mo ano ang salita ng mga narinig ko sa mga kababayan natin, uy, trangkaso lang to, ganito lang to, trangkaso lang. So, kailangan nila maintindihan na hindi trangkaso ito. Pangalawa, kailangan nilang maintindihan ano ang characteristics nito, ano ang maaaring gawin nito sa'yo, ano ang pwedeng maging problema pagka ikaw ay tamaan nito. Diba? So, may mga ganun po tayong mga bagay-bagay na kailangan maintindihan ho ng ating mga kasama at ng ating mga kababayan. Kasi, pag alam nila yon, may iwasan nila. For example, yung kita idea, di ba Adrian? Pag dinisip mo, ilan sa kanila nakakaalam na pwedeng mamugat, mabuhay sa salamin ang COVID virus ng 5 days? Ilan sa kanila nakakaalam na sa stainless, buhay yan hanggang 3 araw? So, hindi nila iniisip yun. Siyempre, tinurulan ng gobyerno, maghugas ka ng kamay. Okay, hinugasan mo yung kamay mo. Mamaya, humawa ka sa stainless, na-pick up mo, tapos kinamot mo mata mo, di meron ka na rin. I mean, ganun pa rin yun. So, ito yung mga kailangan nila maintindihan. Sa plastic, nabubuhay yan hanggang 3 araw. So, ito yung mga bagay-bagay na sa tingin po natin, kung matuturo lang natin sa ating mga kababayan at naintindihan lang nila ng mabuti, mas marami pa silang paraan na makaiwas. And awareness is very important. Yung maging aware sila, maging conscious sila, uy, medyo maging OC ng konti, uy, nahipo ko to, mag-spray muna ako ng kamay. Sumakay ako ng tricycle, may plastic barrier, baka pwedeng isprayan ko konti. Parang ganun ba? So, wala nang pwedeng protection sa tao, kundi sarili niya. So, if we can give them all the panuntunan ng iwas, malaking bagay yon. Pangalawa, anong pwede mong gawin pag meron kang suob? Meron kang sakit. Iba, nagsusuob ka kaagad. Pero anong klaseng suob? Sinasabi natin sa kanila, lagyan mo yan ng rock salt ang gamitin mo. Lagyan mo ng bawang, lagyan mo ng luya, yung mga ganun ba at bakit, in-explain natin. Even yung pagtulog, tuturo sa'yo ng doktor, matulog ka ng 7 to 8 hours. Tama, 7 to 8 hours. Pero what time? At bakit importante yung time? Ilan sa kanila nakakaintindi na sa 10 p.m. hanggang 2 a.m. o 3 a.m., dun lang maganda mag-repair ang katawan. Kasi may chemical siya na nilalabas pang repair ng mga organs. Doon lang sa oras na yun lumalabas yun.
Pag nasa ibang oras ka na natulog, wala na siyang nire-repair. Pero nakatulog ka. That's the reason why, pag isipin ninyo, pag napuyat ka, kahit makatulog ka, habulin mo sa puyat, pagising mo, nanghihina at ang tawag natin sa English, lethargic ka pa rin. Yung nanghihina-hina ka pa rin, inaantok-antok ka pa rin. Parang gano'n, hinahabol mo sa idlip. So, iyan yung mga reason. So, we try to mix the natural with medicine, with science, so that they will understand what are all these things. And if we can share it with them, they know what to do. Like vitamin D is the best. Hindi lang vitamin D na ordinary. D3 is the best protection for COVID. All over the world ngayon, D3 supplementation ang is una-unang ipinabibigay sa mga pasyente na may mild. Kasi karamihan ng namatay at lumala, mababa ang D3. Kaya nga ang sabi ko itong COVID, sakit ito ng may pera Kasi tingnan nyo, halos wala naman nagkakasakit na magsasaka at magdaragat, mangingisda. Kasi maaga pa lang, babad na sila sa araw. Yung araw ang malaking bagay. Kaya lang, dahil sa lifestyle natin ngayon, naka-aircon ka, nasa loob ka ng bahay, wala kang exercise, madali kang tamaan. Sa totoo, 80% na nagkakasakit ng COVID, gumagaling. Yung 20% na yun lang talaga yung may sakit na, may comorbidity, lumalala. Kaya sila napupunta sa ICU at yung iba namamatay. So, ito talaga yung kailangan nilang maintindihan. Like yung Delta variant. Kailangan maintindihan nila. Hindi lang sa Delta variant ito magtatapos. Maraming variant na ilalabas itong COVID na to. Minsan pangit, minsan maganda. So, depende. So, if they will understand this, ina-explain ko sa mga kabarangay ko kung paano siya, ano ang orientation niya, ano yung pwedeng gawin, para nang sa ganun, maintindihan nila how to protect themselves. Tapos, ano ang mga pwedeng gawin sa bahay, yung tinatawag natin na mga home remedies na pwede naman nilang gawin. Kasi, tingnan nyo, pag may lagnat ka, kaagad ang ituturo sa'yo, inom ka ng paracetamol. Pero mali yun. Bakit? Kasi kailangan natin gamitin yung lagnat pang laban. Ibig sabihin, naglalabanan pa sa loob yun pinigilan mo yung panlaban mo. Di pinanalo mo yung virus. Parang ganun yun So we have to explain it to them, no? Na maraming reasons, maraming natural na bagay sa ating katawan. Nung araw naman, nung wala pang nagpapapawis lang tayo. Diba? So, ito ho yung mga bagay na gusto natin matutunan ng ating mga kasama. Iinom ka ng vitamin C, gaano karami? Iinom ka ng ascorbic acid. May mga bagay tayo dito na nasa Marinduque na pwede mong gawin tsaa. Like nire-recommenda ko yung neem tree, lagyan mo ng turmeric, gawin mong tsaa, inumin mo tuwing maga. Lahat yan, antiviral yun. It will help you. Yung mga iba, libre. So, wala namang problema doon. Hindi mo kailangan gumastos. Wala namang gastos yung araw. So yung ganun ho. So, kung magpapaaraw sila, libre naman yun. Pero kung sasabihin mo, hindi, may sakit ka, magkulong ka. Asymptomatic ka, magkulong ka. Ganun, di ba? Lalong di gagaling yun. Baka lumala pa yun. So, ito yung mga remedies na sinasabi ko sa bahay, pwede mo gawin. At libre, Bukal? Oo. So, talagang siguro, unang-una ay ang barangay ang may kapasidad para i-disseminate itong ganitong impormasyon at itong krusada po ninyo. Sa ngayon po, Bukal, ilan na po sa tingin po ninyong barangay ang dito ba sa ating lalawigan ay naikot na po ng inyo pong tanggapan para i-share itong ganitong... Hindi pa po. Ang ginagawa natin ngayon, sa Gasan pa lang ako, tapos may mga ilang barangay sa Santa Cruz. So, bukas ipipresenta ko siya sa mga kapitan ng Santa Cruz. Tapos, ipipresenta din natin siya sa... Pagka pwede na sila magpa-meeting, doon ko siya i-roll out. Kasi, tuloy-tuloy naman to Kailangan lang, it's an information drive. So, the more people who knows it, the better. At kasi, wala naman silang choice Sa totoo, pag napunta sila sa ospital, maghanda na sila ng kalahating milyon hanggang 1 milyon. Kung meron silang 1 milyon, baka sakali mabuhay sila. Kung wala silang 1 milyon, sigurado patay sila.
So pag nasa ospital, yun na po yung mga Yes, yun talaga yun. Oo. Because they will need, anong i-inject sa kanila? Remdesivir. Ang remdesivir is 3,000 hanggang 8,000. 10 nun ang kailangan mo. Pagka in-injectionan ka ng tocilizumab, nasa 35,000 to 100,000, depende saan mo binili. Kailangan mo nun 3. So pag inisip mo yan, wala pa PPE, wala pang doktor, wala pang hospital, dadaang libo talaga yun. Magkano ang isang PPE? Ang alam ko po niyan, bukan pag yung doktor nag-rubbing doon sa mga pasyente niyan, nagpapalit every rubbing, nagpapalit. Yes. PPE. Ano po? Yes, sisingilin ka niyan, minsan 2,000 isa. Kung 3 doktor mo, 6,000 na yun. Oo. PPE ka pa lang. Kung mayroon ka pa mga iba pang karamdaman bukod sa COVID, talagang mas maraming i-assist. Yes. Yes, kung may comorbidity ka, lalong malala yun. So, yan ang problema yon. At kaya ayaw natin na umabot sila doon. Pwede naman nilang maiwasan. And kung mapunta sila sa 80% na gagaling, edi maganda. So, talagang medyo siguro na panahon din itong information drive na ito para sa ating mga kababayan dahil wala pa man, huwag nating hintayin. Lagi nating yes, prevention is the best cure. Prevent natin. Huwag natin ihayaan na lumala, huwag nating hayaan na mag-umpisa. Hindi alam ng kababayan natin, hindi porke gumaling sila, okay na sila. Pagka gumaling ka dyan, meron pa rin yan nasira sa'yo. Pag nakita ninyo anong itsura ng lungs, pagka 100% kang tinamaan, parang bato na yung baga mo. Pero kung nag-survive ka, mga 10-15%, nasira na rin nun. So, yun pong programa po ng gasan ngayon na oxygen sa bawat barangay, ito po ba ini-implement na or papaano po ang... Inumpisahan na namin kasi nagbabudget pa kami. So, kailangan pa, tapos hindi pa namin alam saan bibilin. Oo. Dahil yan talaga ang challenge po ngayon dahil nagkakaubusan ng mga oxygen. Yes. Yes. Paano po at sino po yung mag-handle po nito dahil alam na po natin na hindi naman basta-basta po ikakabit yung oxygen, may tamang sukat po niyan at dapat alam din nung ating mga kababayan at barangay kung ano na yung oxygen level nung pong yes, kaya ang request natin sa kanila lahat magkaroon ng oximeter para matest ka agad yung medyo lumalala kung ang oxygen nila ay nababa na. Kung nababa na, itakbo mo na sa ospital yun. Huwag nyo nang ipilit na sa bahay kasi matutodas talaga yun. So, yan ho yung mga panuntunan na sinishare natin sa kanila. There are some things you can still do it as self-medication, but there are some things na you can no longer do it at home. So, sa ngayon po ba, Kapitan James o Bukal, meron po ba tayong, kasi sabi nga po natin, napakalimitado rin po ng resources ng ating mga barangay at kumbaga yung mga pangunahing kailangan pag gaganito na may mga emergencies sa ating mga barangay talagang medyo mahirap punuan. Meron ba tayong mga counterpart na galing sa mga private sector na nakikipag-ugnayan sa inyo pong pamunuan? Wala Sa ngayon wala Actually, kahit nga yung probinsya, parang wala akong alam na initiatives pa na mabigay sa barangay as tulong. So yung mga munisipyo may sarili silang problema. So yung probinsya may sarili silang problema sa provincial hospital. So nandun pa rin nakatuon ng kanilang attention at resources. Nandun pa lahat kasi sa curative. So tayo lang yung kaya lang naman natin is preventive So yung iba curative, magastos na yun. So nakikita po natin ngayon na mas mainam na talagang gawin ng barangay ay yung pong information na yes, preventive measures para maintindihan ng ating mga kababayan kung ano yung pwedeng mangyari, magkano ba yung gagasusin, paano ba natin maiiwasan in natural way, paano ba natin mapapalakas yung ating immune system, at tama po siyempre, yan. yung everyday na life po natin, kung siguro tama nga din yung ating pagkain, matutulungan. Yes, yung mga dapat iwasan, kagaya ng tinatawag ko na ama, iwasan ng iyong ama. Ano yun? Asin, mantika, asukal. Asin kasi bibigyan kanya ng high blood. Mantika, bibigyan kanya ng kolesterol at mga sakit sa puso. Asukal, diabetes. Ganun po yun.
So, ngayon po, ay alam po natin na bukal may mga proyekto din ng ating mga barangay, yung halamanan sa barangay. Siguro napapanahon din ito na bigyan din ng mas konkreto pang kaalaman yung ating mga kababayan para po mas libre na magamit nila itong yung mga inaan nila na mas masustansya na mga pagkain ang kailangan din na libre kung tayo matututo lamang din siguro na palaguin yung ating mga backyard sa ating mga barangay. Ano po? Tama yun, tama. Kapitan, na bukal sa ngayon po na nagpatuloy inyong information drive. Nabanggit po nyo kanina yung regarding doon sa pinamamahagi po niya na disinfectant supply. Papaano po ma-avail yan kung sakasakali ng ating mga barangay na gustong ma-avail yung mga nais po nyong ibahagi na yan? Well, yun ang pinapakiusap sa mga kapitan. Kung may chance, ako kinakausap ko yung council nila, doon ako nagpe-present. Para at least alam muna ng kabarangay nga yan, at least yung barangay officials, para maisiwalat nila sa kanilang mga sakop. So, napakaganda po ng programa, yung information drive na yan, Kapitan. Kaya nga lang po, medyo napakalimitado rin ng ating oras. At siguro sa lahat po ng ating mga barangay official, kung kayo po ay nagnanais na mabigyan po na itong ganitong impormasyon at ito naman ay libre, siguro makipag-ugnayan po tayo sa tanggapan ng ating bukal at Pangulo ng Federasyon ng mga Barangay Captain sa ating lalawigan. At bukal, baka may meron pa po kayo na mga gustong iparating sa ating mga kababayan, mga mensahe po ninyo para po mas maintindihan ng ating mga kabarangay kung ano po yung mabuting layunin ng inyong pamunuan. Okay, maraming salamat, Gian, sa programa ninyo. At sana po sa lahat ng mga nakikinig natin, mag-ingat po tayo. Ang COVID huwag natin katakutan. Kayang-kaya ho itong supuin. Kayang-kaya natin depensahan ang ating sarili. Palakasin lang natin ang immune system natin, sundan lang natin yung mga protocols, dagdagan natin yung kaalaman natin, nang sa ganun makaiwas tayo ng mabuti. At itong virus, mawawala lang to kung mapipigilan natin yung transmission. Hanggat nagpapasa-pasa ho ito, hindi ho ito mawawala. At huwag ko kayo mag-alala, yung virus hindi ho nanganganak yan sa labas ng katawan. Sa loob lang talaga ng katawan yan pwede magparami. Pero nag-aantay lang yan na mapulot ninyo siya at maipasok niyo sa inyong katawan. Yan lang talaga ang paraan. So wala din ibang yan dinadaanan kung hindi mata, ilong at bibig. At wala na rin pong ibang paraan na makukuha mo yan. Pag hindi tayo magsasalita, walang chismisan na ginagawa na matagalan sa barangay, wala ho kayo makukuhang COVID. Pero hanggat ganun yung sistema natin ng pamumuhay at sistema ng palakad natin sa ating buhay, talaga hong ang tsansa na magkakasakit ka ay mataas. Kaya ang aking pakiusap sa ating kababayan, dagdagan ng kaalaman at mag-ingat sa pang-araw-araw na pagganap sa inyong buhay. Maraming salamat. Bukal, siguro kung mamarapatin po nyo ay makahingi din po kami ng kopya ng inyo pong mga flyers na inyo pong programa na yan para at least i-share natin sa ating mga kababayan. Ano po? And hihingi rin po kami ng update. Po natin yan. Hihingi rin po kami ng update regarding po dito sa inyong information drive patungkol nga dito sa natural na paraan para maiwasan hindi man tayo mahawa ay kahit paano may palakas natin ang ating immune system. Sige lang po. Thank you, Bukal, sa pagkakataon po. Okay, maraming salamat. At sa susunod po, siguro ay hingi rin tayo ng mga updates regarding dito sa inyong mga programa. Okay, thank you. Thank you po, Bukal. Magandang hapon po. Ayan, at nakasama po natin ang tumatayo pong Pangulo ng Federasyon ng mga Kapitan dito sa ating lalawigan, si Kapitan or Bukal James Marty Lim. Siya po ay isang barangay captain mula po sa bayan po ng Gasan. Ayan, at sa lahat ng ating mga kababayan, ulitin natin dito po lahat binibigyan natin ng pagkakataon na mapakinggan ang kanilang mga programa, mga barangay officials, maging kayo po na mga nasa barangay, pwede po kayong magbigay ng inyo po mga suggestion para at least ay maiparating natin sa kinuukulan. So, respeto lang din doon sa mga kababayan natin. We respect din sa inyong mga comments. Pero, akin lang pong binabanggit,
maging professional din po sana tayo. Ano po? Dahil kung ano man po ang komentong binabanggit nyo, yun po yung naglalarawan kung ano po ang pagkatao po ninyo. Ano po? Kung kayo po professional, be professional po sa mga komento. Dahil malaya po tayong magkomento mga kababayan at gaya po ng programang ito, lahat po binibigyan natin ng pagkakataon. We respect each other regarding po sa mga kung ano man yung gusto natin magandang layunin. Ano po? Uulitin ko, wala po tayo dito pinag-uusapang politika. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ano po ba yung magagawa natin sa ating mga barangay, sa ating mga kababayan in our small capacity, papaano po tayo magkakatulungan sa panahon pong ito na ang ating mga kabarangay ay humaharap po sa iba't ibang hamon ng buhay, sa kalamidad at sa pandemya. Okay, basahin natin ha. Doon sa mga medyo below the belt. Babasahin ko ba ito? Ito mga ganito na mga komento. Oo. Ayan, medyo marami-rami na dito ngayon. So, siguro nababasa naman ito ng ating mga kababayan, pero I respect your comments. At ayan, yan po yung inyong mga komento na gustong banggitin. Pero ang nasasabi ko po ay wala naman po masama kung tayo po ay mag-ingat, wala naman pong masama kung tayo po mismo sa ating sarili. And I agree kay Bukal na tayo rin po mismo sa ating sarili ang makakatulong. Hindi naman po pwedeng tulungan lahat na lang ay ibibigay sa ating tulong ng ating mga barangay, ng ating mga kapitan, ng ating mga BHW. So, talagang tayo po mismo, kahit ano pong gawing tulong sa atin, kung tayo po mismo hindi tutulungan yung ating sarili, hindi po natin mapagatagumpayan ito pong pagharap sa banta po ng COVID-19 dito po sa ating pong lalawigan at sa ating pong bansa. Leia Saez de la Peña is also watching. Ayan, si Lourdes Timtim watching from Batangas pero taga Bacau, Ilaya siya. Ayan, si Rani Garin. Ayan, Rani Garin. Wow, may action barangay na si Idol DJ. Ngayon ko lang nalaman. Hello to Ma'am Aisel C. Ayan, at sabi ni Daniel Perez, election is waving kaya nagpapansin. So, hindi po ako po umaapila din sa inyo. Kami rin po yung nag-invite. Lahat po kasi dito binibigyan natin ng pagkakataon para mailatag. Dahil pag pinagsama-sama po natin yung iba't ibang ideya. Kababayan, again, sasabihin ko po sa inyo at umuli kong uulitin na this program is non-partisan program. Wala po tayong ini-endorso dito na sinumang politiko. Nagkataon po na may yung mga kapitan natin ang ating pong binibigyan ng pagkakataon dito para po marinig din natin kung ano po yung kailang sentimento, marinig din natin kung ano po ba yung naiisip nila na paraan makatutulong para mas mabilis o maging kapakipakinabang yung pong mga programa ng ating pong pamahalaan, lalo na po yung ating nasa laylayan, which is yung po yung ating pong barangay. Sabi ni Lourdes Timtim, sana po ay fully vaccinated na. Gusto ko nang umuwi sa atin katulad ko, senior na. Huwag ipa-swab test kasi ang mahal po ng pamasahe po. Nga ihirap na kitain. Sana po Sir James palibre po ng swab test. Please. Ayan, Vocal James, baka daw pwedeng magpalibre daw po ng swab test para makauwi na siya. Pero alam ko, hindi naman kinakailangan ng swab test. Kung ikay uuwi ng ating probinsya, antigen test, po ang kailangan? Either or, yan. Pwede namang, titingnan din, kung may mga siguro may health condition, yun, makasubject for swab test. Si Dea Linga hala, sige. Yun yung comment mo. Amanda Flores, ngayon lang po nagpakita, malapit na po ang... Oo. Hindi po, ako naapila dahil in-invite ko rin po si Kapitan James. Oo. Dahil nung nakaraan po, in-invite natin yung DILG. In-invite natin ang isang barangay captain, ilang barangay captain. May mga nakapila pa pong barangay captain, siyempre, in respect po doon sa ating pong tagapangulo, mahirap naman na yun muna mga anak ang ating i-interview, hindi bigyan po ng pagkakataon, yung tatay, mapakinggan din natin. So, ayun yung pong... yan po yung programa ni Bukal James na gusto niya na mabigyan ng information drive para sa barangay pa lang masimulan na yung pong pag-iingat at para po
kumbaga po maiwasan yung COVID-19. Pero syempre po, may mga programang ating pamahalaan, yan, yung pong pagpapabaksin at marami pang iba na programa po ng ating pong, hindi lang ng ating local government, kundi ganun din po ng ating pamahalaang nasyonal. Ayan, si MJ Lanida, comment kayo ng comment ng kung ano-ano, di kayo ang nakapwesto doon. Oo. Kaya ipot, malaya naman mag-comment yung iba. Kaya lang, minsan pahumanhin, hindi ko po babasahin pag medyo below the belt po ha. Yung medyo parang hindi po napapanahon o hindi po pwedeng banggitin. Isi-censored po natin yan. Parang dito po, sino pa ito? Ayan, sino ito? Si Dea Linga, salamat kay Congressman. Nakatanggap po ang aming barangay ng health kit na may lamang BP, oximeter at iba pang vitamins. Mabuhay po kayo, Congressman. Ayan, para naman kay Congressman yan sa ating Speaker of the House. Jezebel Cardona, parang may napadala ng mga medical equipment dyan sa Marinduque. Kala ko kung sino blank na ha. Hindi ko nababanggitin yung pangalan mo. Lorna Garcia, basta ipon-ipon lang. Hala, sige, mag-ipon. Elmer El Mando is also watching. Yan, sabi ni Lourdes Tim, tama, mag-comment lang kita na maayos, huwag manira ng kapwa. Bati po sir dito sa UAE Abu Dhabi, dapat magkaisa tayong lahat, maging responsableng mamayan at maging aware. Ayan, at ngayon po sa panahong ito, ako personally, ito'y personal kong comment, pwede tayong mag-comment o magsabi ng kung ano-ano, pero at the end of the day, nasa action pa rin naman natin yan kahit po anong sabihin natin, na i-story natin, pero siyempre nakikita pa rin yan yung sa ating mga aksyon. Maria Dalia Piña Florida, correct, ika ngay kilos-kilos din. Oo, sige, at si Mac ako, tama sir. Huwag puro antay ng bigay, sabi ni Maria Delia Piña Florida. Sa totoo po, tayo po mismo din naman natutulong sa sarili natin. Pag ba tayo nagka-COVID na, hindi naman lahat may bibigay ng ating pamahalaan, di po ba? Tayo rin po mismo ang tutulong sa ating sarili. Immediate family pa din ang talagang tutulong. Kaya sabi nga, dapat alam din natin kung ano yung mga hakbang. Hindi po bahala na. Meron pa po tayo narinig na, magka-COVID kung magka-COVID, patay kung patay. Hindi po ganun. At the end of the day, syempre may mga magsasakripisyo. And kahit po yun na lang po pag-iingat, gawin natin, baka bawas-bawas po tayo sa pasanin ng ating mga barangay at ng ating pong pamahalaan. So sabi nga, medyo napakalimitado. Ako po, marami rin po ako natututunan dito sa ating programa na Action Barangay sa aking pakikipagkapanayam, pakikipag-ugnayan sa ating mga barangay. Nagugulat ako dun sa liit lang po ng resources, Pero saludo po ako sa lahat po ng mga nasa barangay na kahit ganun lang kaliit ang kanilang honorarium, makikita mo na andyan umiikot, nagisilbi, Minsan nga nung kasagsagan po ng lockdown natin, umikot po ang Marinduque News. Kahit po gabing-gabi, naka-duty yung ating mga barangay, especially doon sa Barangay Buwangan, dyan sa Torrijos. Napadaan po kami one time dyan na andun po yung kapitan, nandun po yung mga BHW, mga kagawaran, na sa kabila ng maliit na kapasidad, ng kailang pong budget, ay tuloy-tuloy po na kailang ginagawa. Kaya talagang komendasyon ng ating pong ipinapaabot dito sa ating mga barangay official na ito. Na talagang, sabi natin, walang dyan. Din natin makikita yung pong walang pinag-uusapang politika na kahit di ka ibinoto ko o hindi ko ibinoto na kapitan ay talagang naandyan at sisilbihin pa rin yung ating mga mamamayan.
Sa akin po ngayon ay pag ako po tatanong, hindi natin pag-usapan yung politika. Ang pag-usapan natin ngayon, ano ba yung ating magiging remedy, ano ba yung ating maiambag, ano ba yung ating maitulong mula sa ating maliit na kapasidad, ano po, ay ano ba yung ating maitutulong sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay, ano po. Eh, malaya naman po tayong magkomento, pero kung siguro hindi naman po nagiging, sabi nga ni nung isang nakinig ko na ministry, kung hindi naman daw po nagiging blessing, ay tumahimik na lamang po kita. Sabi nga ni Sherilyn Soleta, basta ingat na lang lagi, magkaisa na lang tayong lahat from Oman. Ayan, sabi ni ni kabayang LJ Padilla Barameda, paano po kayang pag-uwi diyan sa Marinduque? Magagaling po ako dito sa abroad, sa Maniwaya pa po ako mauwi. Salamat po. Basta makipag-coordinate lang po kayo doon sa inyong barangay din, para sa acceptance maging sa inyong pamahalaan lokal at dito sa ating provincial government. Anthony Quezada Pimentel, isang ayan, at may isa na nahuli na door-to-door dahil daw sa fake TCP o documents. Ayan. Uy, mga kabarangay naman, at tayo nakikiusap. Ano po? Panawagan ng ating programa, yung ating pong ginagawa ngayon, pag-isikap ng ating pamahalaan, maawa naman kayo sa ating mga nagisilbi sa ating pamayanan, sa ating mga kabarangay. O isipin niyo po, sino ba ang unang naapektuhan? Yung ating barangay din. Pagka may ganyang paglabag at pag mayroon na nag-COVID na naman na pumasok sa ating mga barangay, o ay ano ang mangyayari? Di ba yun na namang ating mga kabarangay ang apektado? Kaya, naapila tayo dito sa mga door-to-door na ere. Sana po ni magtanda naman kayo. Ayan, at wag na pong pasaway sa isang ambag at makipagtulungan. Sa atin nga po, kung sa lahat ng ating mga kababayan, mas mainam po siguro na kung ano may ambag po natin sa ating mga barangay. Alam niyo po, minsan nandyan umiikot yung ating mga barangay tanod, yung ating mga VPATs, yung ating mga BHW, maganda kahit po, mapagkape po natin, kung hindi man po, at sabi nga, bawal po yung masyadong face-to-face, o yung pong face-to-face, kahit po maabutan nyo ng pangmerienda man laang, o kasakay ng pag-rubing, lalo na pagkagabi, may pambili man laang ng kape, ay tayo po yung nakikibahagi. At number 1, yung ating pakikiisa, kaya nga tayo rin po ay nananawagan sa ating mga kabataan, sa ating mga barangay, na sundin natin yung pong protocol, lalo na yung curfew, nakikita natin, parang minsan tayo po yung mga, ang tawag doon, daga, na pagwala ang pusa ay nagkakagudo. Kaya nagpapaalala din po tayo dahil minsan po nadaing din sa atin yung ating mga barangay official, lalo na po sa pag-ikot, pagroronda, na talagang ang dami po na nagpasaway na pagka po wala ang bantay ay doon naglalabasan. At pagka medyo nasagad na yung ating mga barangay official at isinumbong sa pulis at nahuli, ay galit pa sa ating mga barangay official. And siguro naman po ay tayo po makipagkaisa dahil ito naman po ay para sa atin din naman. Ayan, at maraming salamat po sa isa na namang edisyon ng ating programa na ating pong napanood. At lahat po dito sa mga susunod po abangan nyo, may mga bibigyan pa rin po tayo ng daan. Siguro sa susunod ay atin namang imbitahan ang tumatayong tagapangulo naman ng SK Federation ng ating lalawigan. Dahil para malaman din natin, mayroon bang ginagawa? Kung mayroon man, ay ano po ba yung ginagawa naman nilang ambag sa ating mga kabarangay, ng ating mga SK? Dahil alam naman natin, medyo limitado rin ang galaw ng ating mga SK dahil sa kanila pong edad, ay medyo mayroon pong age limit, yung pong pwede pong lumabas sa kanya-kanyang mga tahanan. Ayan, at ipagpaumanhin kung may mga hindi po ako binasa dito sa mga message po ninyo, sana maintindihan po ninyo, ito po ay bahagi ng responsableng pamamahayag. Kung yun po inyong pahayag, nais ninyong iparating, ay ginagalang po namin yan. At nagpapasalamat din po tayo sa pamunuan ng Liga ng mga Barangay sa Lalawigan
na sa katauhan ni Kapitan James Martilim ng bayan po ng Gasan na tayo po'y pinagbigyan at pinunlakan na mapakinggan naman yung kanyang pong mga ginagawa ngayon sa kanya pong tanggapan para matulungan kung hindi man direkta o pinansyal, kahit po sa magitan pala ng impormasyon o information drive ay nais niyang i-share sa ating mga kababayan. Ayan, at tayo po ay nagpapasalamat minsanan pa sa susunod po na Miyerkules ay muli niyo po kaming samahan dito po sa ating programang Aksyon Barangay. At kung mayroon po kayong gusto pong iparating sa inyong mga barangay official, yan, siguro yan ang gusto kong marinig dito at mabasa. Kung mayroon po kayong gusto po na pasalamatan sa inyong barangay, hala, sige. Kung mayroon po kayong gustong iparating na mga gusto nyong aksyonan, iparating po ninyo. Ano po? At para po yan ay ating pong matalakay dito sa ating programa. Muli sa pangalan po ng buo ng Marinduque News Network at ng ating programang Aksyon Barangay at sa pangalan ng ating pong mga naging kasama sa ating pong production, ang ating pong production manager, Mark Cesar Ola, sa ating technical, si Jopit Lumagbaas at sa ating researcher natin, si Maki Nardo, at sa ating pong Provincial Information Officer ng PIA, si Romeo Mataak Jr., at sa lahat po ng ating mga bida sa ating pong mga kanayunan, ang ating mga barangay, ang aking mga kabarangay. Ako po ang inyong kabarangay, Ka Adrian Rosales, dito po sa ating programang Aksyon Barangay. Hanggang sa susunod na Miyerkules, muli po tayong magkasama dito lamang sa Marinduque News Network. Magandang araw, isang ligtas na araw sa bawat isa sa atin. God bless.